Stress, maaari bang iwasan? Of course, bago natin maiwasan ang stress sa buhay natin, bago ito dumating, kailangan ma-identify muna natin kung ano ba yung mga common reasons o common causes kung bakit nagkakaroon ng stress sa buhay ng tao. Alam niyo po, pagka sinabing stress, ang stress po ay nakakapangit. Kaya, ang stress ay nakakatanda. Ang stress ay nakapangihina. At ang stress ay nakakamatay. Kaya hanggat maaari, bago dumating ang stress sa ating buhay, kailangan ito ay ma-identify muna natin at ito ay maiiwasan po natin. Ano ba yung common reason o common causes ng stress? Apat na bagay. No? Number one, pagkukumpara sa iba. Do not compare yourself sa ibang tao. Alam niyo po, kapag ikunumpara ang sarili mo sa ibang tao, may stress ka. Bakit? Sapagkat in reality, may mga bagay na alam ka na hindi kaya ng iba at may mga bagay na ginagawa o kaya yung iba na hindi mo kaya. Sapagkat according to the scripture, when God created man, they created them unique from each other. Kaya hindi mo pwede ikumpara yung sarili mo sa iba. Huwag mong hahanapin yung sarili mo sa kapwa mo. Yung ugali mo, huwag mong hahanapin sa ibang tao. At yung mismong personality mo, huwag mong hahanapin. At huwag kang nagkukumpara. Mahirap yung bakit si ganon, tsaka si ganon. Hindi pwede yung ganon. Kailangan huwag mo ikinukumpara yung sarili mo sa iba. Okay? Number two, i-identify mo kung ano ba yung needs at saka yung wants. Sa buhay natin, marami tayong mga bagay na gusto. Pero kung kaya natin, wala namang problema. Ang tanong, kapag nagustuhan mo isang bagay, ito ba ay wants lang o needs mo? Pagka needs at kinakailangan, sige, igaw mo. Pero kapag ito gusto mo lamang, nagkikrave ka lamang, naiinggit ka lamang sa iba, dahil meron silang ganun, kahit hindi mo kaya, iyon ay wants. Iba yung wants, iba yung needs. Of course, yung mga bagay na kailangan natin, kinakailangan kuhanin natin o gawin natin. Pero yung mga bagay na gusto lamang natin ay kinakailangang medyo pag-aralan natin. So identify wants from needs. At ang priority natin, mga kaibigan ko, mga kuya, ay walang iba kundi yung needs, hindi yung wants. Okay? Number three, avoid hanggat may iwasan. Hanggat maaari, iwasan ang labis-labis o sobra-sobrang pangungutang. Pagka hindi mo kailangan, huwag kang mangungutang. Lalo't higit, kung hindi mo kayang bayaran, huwag kang mangungutang. Utang ka ng utang. Alam mo ba yung pinanggalingan naming bayan doon sa San Fabian, Pangasinan? Nagtataka ako sa mga tao eh. Kahit hindi nila kailangan, makautang lang, utang ng utang. Ang masama, nangungutang sila nang hindi naman nila alam kung paano nila mababayaran yung mga utang nila. Hindi nila alam kung saan manggagaling yung kalang ibabayad doon sa inuutang nila. Kaya ang nangyayari kapag dumating na yung maniningil, nai-stress dahil walang maibayad. Ang masama, na-stress na siya at yung mga nagpapautang, ini-stress pa niya. Diba? Nagkakaroon tuloy ng mga hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon tuloy ng pag-aaway-away. Kaya nga hanggat maaari sa mga magkakapatid, sa mga magpipinsan, sa magkakamag-anak, at maging sa isang samahan, hanggat maaari, iwasan sana yung utang kasi yung utang ang madalas na nagiging dahilan ng pag-aaway-away tampuhan ng mga magkakasama. Kaya ako ay advice, lalo sa isang samahan, iwasan natin yung pag-uutangan. Kung gusto natin at kung kaya natin, magbigayan na lang, ibigay mo na lang kaysa umutang pa. Pag may nangungutang sa'yo ng 1,000, kung wala kang pampautang o ayaw mong magpautang, bigyan mo na lang ng 100 o 200, bigay na lang. Huwag ng utang. Mas maganda yon, di ba? So, iwasan natin hanggat maaari yung pangungutang. Kung hindi rin lang naman kailangan, bakit tayo mangungutang? Di ba? And number 4, una yung kinukumpara lagi yung sarili sa iba. Hinahanap mo yung sarili mo sa kapwa mo. Pangalawa, kailangan identify mo kung ano ba yung needs at saka yung wants. Pangatlo, iwasan ang pangungutang. And number 4, huwag kang mabuhay according to the standards of other people. Live kung ano yung standard mo.
Alam niyo po, kapag ka ang lagi mong pinakinggan yung sasabihin ng tao, pagka nabuhay ka na kung saan ay dahil sa sinasabi ng kapwa mo, ang tao po lagi hong may masasabi yan. Kaya ang gawin mo, as long as you know yourself and you know you stand before God, yun, doon ka. Huwag kang mabuhay, huwag kang magpahubog, huwag kang lumakad according sa sinasabi ng ibang mga tao sa sarili mo. Dapat kung ano yung masasabi mo at kung ano yung approve sa Diyos, yun ang gawin mong pamumuhay mo. Sapagkat kapag pinakinggan mo yung mga tao, hindi may uubusan ng sasabihin sa iyo yan. Okay? Kapag ka ikaw ay umaasenso, sasabihin ang yabang-yabang mo na. Pagka naman ikaw ay naghihirap, sasabihin ang tamad-tamad mo. Kapag ka ikaw ay tumataba, sasabihin ang takaw-takaw mo. Pag naman ikaw ang payat, sasabihin, ala ka makain. Di ba? Kaya wala hong pwedeng, ang tao ay laging may masasabi sa'yo. Kaya i-stop mo at huwag kang mabuhay according sa standard ng kapwa-tao natin. Mabuhay ka according to what you know is right and what is approved doon sa Panginoon natin. Ano po? Itong apat na bagay na to, ang nagiging mga common causes kung bakit tayo nai-stress. Kapag na-identify mo na yung apat na yan, of course, may iwasan natin ang stress sa buhay natin. So again, this your Kuya Power J. I hope na kahit pa paano ay meron kayong natutunan sa maliit na content na ito kung paano natin maiiwasan ang mga stress sa buhay. Thank you and God bless you.